Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. Kasama pa rin natin siyempre ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Bong. Bueno, basahin na natin ang liham ni Bong. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyo lahat dyan sa inyong himpilang. Lalong-lalo na po sa inyo, Kuya, at mga kasamahan dyan. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Bong, 28 taong gulang, at mayroon na po akong asawa, Kuya. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Pare, tayo na. Inom na tayo. Ano ka ba? Pas muna ko, pare. Sa ibang araw lang siguro kasi, Kasi ano, pare? alam mo naman, kabuuan na ng misis. Wala siyang kasama sa bahay. Baka biglang malaki. Alam ko naman na mahal mo si Kumare Janet, pare. Pero, matanong nga kita. Ano na naman yun, pare? Kung sakaling may anak na kayo ni Kumare, sinong mas mahal mo? Ang anak nyo o ang asawa mo? Siyempre silang dalawa, pare. Anak mo yan asawa mo. Kailangan pareho na mahalin mo sila dalawa. Yung totoo, pare. Ano ba namang klaseng tanong yan, pare? Ha? Ito atin lamang, pare. Sino ang mas mahalaga sa'yo? Siyempre, asawa ko siguro, pare. Magkaiba pala tayo, pare. Ha? Bakit mo naman nasabihan, pare? Siyempre, kung ako ang pipiliin kong anak ko. Pare? Kahit natutulong si Janet, talagang maganda siya. Hindi ako nagkamali ng pagpili ko sa kanya. Nandito ko na pala, Bong. Hindi ko na malayan ang pagdating mo, ha? Hindi na kita ginising para hindi ka na mabala sa pagtulog mo. Yung pinabibili ko sa'yo, meron ba o nakalimutan mo? Imposible naman na makakalimutan ko yun, ano? Maaring makalimutan kong main, pero yung pinabibili mo, talagang hindi ko malilimutan yan. Ikaw talaga? Puro ka biro, ha? Pinatatawa lang naman kita. Ano? Kakainin mo na ba? Maya-maya ng konti, Bong. Teka nga pala. Di ba, eto na yung kabuwanan mo? Oo nga pero wala pa naman akong nararamdaman na sakit. Baka bigla-bigla maganganak ka na. Yan na nga ang pinangangambahan ko, Bong. Baka kung wala ka dito, saka naman sa sakit ang tiyan ko. Ang mabuti pa siguro hindi muna ako magtatrabaho, mahal. Habang hindi ka pa nanganganak.
Aray ko, masakit na masakit ang tiyan ko. Aray ko, inay, tulungan ninyo ko. Inay! Bakit, Lizette? Anong nangyayari sa'yo? Manganganak ka na yata. Siguro po, inay. Aray ko, masakit na masakit, inay. Paano kaya ito? Wala pa naman dito ang asawa mo. Anong gagawin natin? Isugod niyo na ako sa ospital, inay. Aray ko, hindi ko na kayang sakit. Aray! Sige, hintayin mo na ako dito. Tatawag lamang ako ng masasakyan natin. Sandali lang. Sige po, inay. Bilisan ninyo, aray ko. Hindi ko na kaya. Inay! Janet, bakit mo ko iniwan? Bakit? Paano na ako ngayon kung kailan na nagkanak na tayo? Saka mo naman ako iniwan. Tama na yan, anak. Tanggapin mo na ang nangyari. Sadyang ganito siguro ang kapalaran niya. Hindi, inay. Hindi kami mahal ng Diyos. Bakit niya hinayaang mangyari ito? Bakit siya pa, inay? Bakit? Naku, anak. Huwag mong sisihin ang Diyos. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Ano bang kasalanan ko, inay? At kinuha niya sa akin si Janet. Ano? Siguro, hanggang dyan lang ang ibinigay ng Diyos na buhay niya. Ang sabihin niyo, inay, wala siyang awa sa amin. Hindi na ko naniniwala sa kanya, inay. Hindi na! Anak! Mahal na mahal ko ang asawa ko, inay. Mahal na mahal ko siya. Oo, alam ko, anak. Pero wala tayong magagawa. Wala na siya. Tama na, apo, ha? Huwag ka nang umiyak. Nandito ang lola. Aalagaan ka niya. Gutom na siguro ito kaya umiyak siya. Tahan na, apo, ha? Tahan na. Abong! Kunin mo nga sandali itong anak mo at ipagtitimpla ko siya ng gatas. Ilayo niyo sa akin ang batang yan, inay. Bong! Bakit ka ba ganyan? Anak mo to. Kung hindi dahil sa kanya, inay, hindi sana mamamatay si Janet. Ayaw kong makita ang batang yan. Ilayo niyo sa akin, inay. Anak naman, huwag ka namang ganyan. Anak mo to. Kaya mahalin mo siya. Wala akong anak! Kaya ilayo niyo sa akin, inay. Ayaw ko siya makita. Anak mo to, Bong. Anak ninyo ni Janet. Bakit ba ganyan ka? Hindi ko siya kailangan sa buhay ko, inay. Mabuti pa, ipahingi niyo na lang ang batang yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana namatay si Janet. Bong! Hindi ko alam, kuya, na dumating ang pagkakataong ito na mawala sa akin ang aking asawa dahil sa kanyang panganak. Hindi ko alam, kuya, kung anong gagawin ko. Dahil parang nakalimutan ko, kuya, na may anak pala ako na nangangailangan ng pagmamahal. Isang araw, kuya, ay
Sana nandito si Kati para makapag-usap kaming dalawa. Oh, ikaw pala. Halika. Pasok ka. Halika. May bisita ka pala, Kati. Oo. Pinsan ko siya. Pinsan, pinapakilala ko sa'yo si Bong. Katrabaho ko. Bong, si Tricia. Kumusta ka na, Tricia? Ayos lang ako, Bong. Hindi ko alam na may maganda ka palang pinsan. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Pangit? Hindi naman. Pero maganda siya. Dito lang kayo ha. At gagawa lamang ako ng merienda natin. Mag-usap kayong dalawa. Hindi ko sukat akalain na may pinsan palang maganda si Kati. Ha? Bakit? Maganda ba ako? Talagang maganda ka. Ano kaya kung liligawan ko siya? Anak, talaga bang gusto mong pampuntong anak mo? Oo, inay. Pampun yun na lang yan. Total, hindi ko naman siya kailangan sa buhay ko eh. Grabe ka naman, anak. Anong ipahingi ang sinasabi mo? Anak mo yan. Bakit mo ipapahingi? Gaya ng sinabi ko, inay. Sa tuwing nakikita kong batang yan, naaalala ko yung asawa kong namatay. Sige. Kung ayaw mo sa anak mo, aampunin na lang ni Susi na pinsan mo. Total, wala naman silang anak. Hanggang ngayon, kaya siya na lamang aampun sa anak mo. Total, pinsan mo naman si Susi. Sige, inay. Bahala na kayo. Di ko naman kailangan ng batang sa buhay ko eh. Pero wisyo lang niya sa akin. Bong! Bakit ba ganyan ka kung magsalita, ha? Hindi na kailangan na pagtalunan pa natin yan, inay. Basta ibigay nyo na lang yan, ang batang yan. Parang wala na siya dito. Anak! Magdesisyon ka, Tricia. Gusto mo bang magpakasalan tayong dalawa? Gusto ko, Bong. Kaya lang, di ba, hindi ka pa nakapagbabang luksa? Kaya mo na yan. Pwede naman tayo magpakasala. Mahirap yung sinasabi mo. Kailangan na sundin natin ang dati ng kagisnan natin. At isa pa, baka may masabi ang mga magulang mo. Wala na silang pakialam sa akin ngayon, Tricia. Basta ako nang bahala dun. Mabuti pa siguro, hintayin na lang natin. Total, malapit na. Maghintay na lang tayo. Hindi na akong paghintay, Tricia. Gusto nang makasal tayong dalawa. Bakit ba nagmamadali ka, ha? Ang importante, nagmamahalan tayo. Sige na, Tricia. Kahit sa wish lang tayo magpakasal. Pumayag ka na. Pinsanan na lang sa simbahan, Bong. Ano ka ba? Susunod na yan. Magpakasal muna tayo sa huwes. At pagkatapos, sa simbahan naman. Ano? Payag ka naman? Kung hindi mo sana pinaampun ng anak mo, may mag-aasikaso sana sa'yo. Ayan yun yan, Nay. Huwag yun lang ipaalala yan. Hindi na ako interesado sa kanya. Ikaw ang tunay niyang ama. Kaya ikaw sana ang dapat na magpalaki sa kanya. Pero pinahingi mo sa pinsan mo. Inay, pinsan ko naman yun. Hindi bali na. May asawa na ako.
hindi magtatagal, magkakaroon din kami ng anak. At siya ang bibigyan ko ng magandang kinabukasan. Bong, parang pinagkaitan tayo ng kapalaran. Ang sabi ng doktor na sumuri sa akin, kailanman daw ay hindi na ako magkakaanak. Nadismaya ka ba? Hindi mo mayali sa akin yan eh. Parang wala na akong kwentang lalaki dito sa mundo. Nagsusumikap tayo, maghanap buhay pero wala naman tayong pinaglalaanan. Useless, di ba? Anong gagawin natin ngayon, Bong? Ano? Yung anak ko na pinampun ko sa pinsan ko. Siguro babawiin ko na lang siya. Gusto mo ba, Tricia? O sige, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero ang problema, ibibigay naman kaya sa'yo ang bata? Ibabalik kaya sa'yo, ha, Bong? Tricia. Masakit man, kuya, ang nangyaring ito sa buhay ko. Pilit ko lang tinanggap sa sarili ko. Siguro nagkamali ako ng desisyon. At hindi ako nakapag-isip ng tama mula nang mamatay ang aking asawa. Nag-asawa akong muli, kuya, at umaasa ko na sana'y magkaanak kami. Pero ang sabi ng doktor na sumuri sa aking asawa na si Tricia, hindi na raw kami magkakaanak kailanman. Kuya, para ako binuhusan ng napakalamig na tubig nang marinig ko yun. Ngayon ako lubos na nagsisisi, kuya, kung bakit ko kinamuhian ang aking anak at binigay sa aking pinsan. Legal, kuya, ang pag-ampun ng aking pinsan sa aking anak. Sa ngayon, kuya, malaki na siya. At balak ko, kuya, na bawiin siya. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Bong. Alam mo, Bong, kung hindi ka pa naman tarantado o kaya tanga, pasensya ka na kung bakit ko nasasabi ito. Abay, sarili mong dugot laman. Para mong binigay yung anak mo na parang hayop eh. Nang dahil lang sa pagmamahal mo sa asawa mo. Parang sinantabi mo ang anak mo at hindi mo siya minahal. Mabuti pa siguro ang hayop eh. Dahil kapag nanganak talagang andyan yung ina nila na talagang kukupin at aalagaan. Pero ikaw, sa nangyari sa'yo, hindi ka na nag-isip. Pati Diyos, sinisisi mo sa nangyari doon sa asawa mo pagkamatay niya. Ngayon, nag-asawa kang muli, Bong, at nalaman mo na talagang hindi na kayo magkakaanak ni Tricia. Ngayon, naisip mo yung anak mo. Ngayon mo naisip yung anak mo na pinamigay mo na parang hayop. Sabi mo, legal ang pag-ampun sa kanya. Ito, pinsan mo naman yun yung umampun. Importante, hindi naman nalalayo sa'yo. Nakikita mo naman. Di ba pag nakikita mo siya, kinamumuhian mo siya? Dati.
Pero ngayon parang nagbago yung ihip ng hangin nang malaman mo talaga hindi ka na magkakaroon ng anak. Ang hindi mo nasabi dito, kung sino talaga may diferensya sa inyo. Pagkakalam ko yung asawa mo So, pwede pa naman. Kaya lang, kasal kayo ni Tricia. Ano na lamang sasabihin niya kung sakali mang babae ka at mag-anak ka? Yan ang malaking problema ngayon. Sa palagay ko, huwag mo na sigurong ipagpilitan yung gusto mo na bawin mo yung anak mo. Depende lang yan kung talagang yung pinsan mo, gustong ibigay sa'yo. Yung pinsan mo ba, wala din pang anak? Tanong ko lang sa'yo, kung mayroong anak, pwede ka sigurong makiusap kahit naligal yung pag-ampun sa kanya. Makiusap ka na lang. Siguro naman sa nangyaring yan ay maiintindihan ka nila mo. Pwede naman makuha sa magandang usapan yan Total, wala namang iba sa inyo. So, magbago ka lang, Bong. Hindi yung kapag may nangyayaring ganyan hindi ka pa nakapag-isip ng tama. Baguhin mo ugali mong ganyan. Mahirap pa yung padalos-dalos na desisyon. Napakahirap yan, Bong. Yun na lamang sigurong gawin mo. Pag-usapan niyo kung sakaling ibibigay sa iyo yung bata, yung anak mo, total bata pa naman yan. At pwede pa naman siguro na ibalik sa iyo yan kahit na legal yung pag-ampon. Total, ikaw naman yung talagang magulang niya Makiusap ka na lang, baka sakali na ibigay sa iyo yung anak mo. Naintindihan mo ba ako, Bong? Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong hinilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.